Tirik na tirik ang araw nang pumarada ang isang itim na SUV sa tapat ng isang car wash. Marahang nagpark ang driver. At noong bumaba ito ay mababakas ang pagiging arugante at pagiging proud sa sarili. Nakangisi niyang tiningnan ang mga tao sa paligid. Ilang sandali pa ay hinawakan niya ang balikat ng pinakamalapit na car wash boy bago nagsalita. Hoy ikaw, pakilinis mo nga itong kotse ko. Gusto ko yung maraming bula at makintab na makintab pagkatapos. Bilisan mo at nagmamadali ako. Sarkastikong wika ng lalaki. Agad namang sumagot ang car wash boy. Kumilos din siya kaagad upang sundin ang utos ng may-ari ng mamahalin at bagong modelo ng SUV. Ang driver ng Ford ay nagngangalang Mateo. Agad siyang napahinto nang makita ang pamilyar na mukha ng car wash boy. Iniisip niya kung saan niya ba ito nakita. Panay ang tingin niya rito hanggang sa maalala niya kung sino ito. Para bang nagliwanag ang mga mata ni Mateo bago sinambit ang mga salitang, Simon? Simon, ikaw ba yan? Magkaklase tayo sa high school. Ako si Mateo. Naaalala mo ba? Ikaw yung pinakamatalino sa klase noon. Pero anong nangyari sa'yo? Bakit nagtatrabaho ka sa car wash? Ito ba ang pangarap mo sa buhay? Nakangising wika ni Mateo na may halong pang-iinsulto. Tama ka Mateo, ako nga si Simon. Hindi naman ito ang pangarap ko sa buhay. Pasensya ka na, marami pa akong gagawin. Siguro, sa susunod na lang tayo mag-usap. Wika ni Simon bago dali-daling kinuha ang mga kakailanganin sa paglilinis ng kotse. Halatang hindi ito komportable sa mga nangyayari. Sige, okay lang, walang problema. Sino ba namang mag-aakala na ang matalinong estudyante ay isa ng car wash boy ngayon? Aboteng ang wika ni Mateo, hindi pa rin ito makapaniwala sa kanyang natuklasan. Hindi na ito pinatulan pa ni Simon, bagkos ipinagpatuloy niya ang paglilinis ng sasakyan. Hindi niya hahayaang masira ang araw na iyon dahil lamang sa pang-aasar ng dati niyang kaklase. Sinikap niyang bilisan ang paglilinis upang umalis na rin ang aruganteng customer. Dahil abala sa ginagawa, ay hindi na malaya ni Simon na kinukuhaan pala siya ni Mateo ng video sa cellphone nito. Wala siyang kaalam-alam na sa mga susunod na oras ay kakalat na ang video na iyon sa mga dati nilang kaklase sa high school. Guys, tingnan niyo to. Grabe, di rin ako makapaniwala. Nakangising wika ni Mateo habang isinesend ang mensahe, kalakip ang video sa kanilang group chat. Marami ang nagkomento sa nasabing video na talaga namang pinag-usapan ng lahat. Nagkataon naman na 5 araw na lang ay gaganapin na ang kanilang reunion. 10 taon na mula noong graduate sila sa high school at ngayon na lang ulit sila magkikita-kita. Si Simon ang top 1 sa klase. Nagmula siya sa simple at mahirap na pamilya. Kaya naman, pinagsikapan niyang mag-aral ng mabuti dahil naniniwala siya na ang edukasyon ang susi upang maging matagumpay sa buhay. Ang kanyang ina ay kusinera sa isang karinderya, habang ang kanyang tatay naman ay nagmamay-ari ng isang maliit na car wash. At sila ang naging inspirasyon ni Simon upang tuparin ang mga pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Para sa mga dati niyang kaklase na nakakita ng video ay naniniwala sila na sumunod si Simon sa yapak ng kanyang ama, pero hindi rin nagtagumpay. Noong nag-aaral pa sila sa high school, si Simon ang palaging tampulan ng tukso dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay mayroong tao na nagtitiwala sa kanya at nagbibigay ng lakas ng loob. Si Christina. Siya ang naging karamay ni Simon. Noon, nangarap din si Simon na makapunta sa mga sosyal na party, makasakay ng eroplano at maranasan din ang mabuhay tulad ng kanyang mga kaklase. Ito rin ang naging motivation niya upang lalong pagsikapan na makapagtapos ng pag-aaral. Pagka-graduate sa high school ay hindi na nakipagkita pa o nakipag-usap si Simon sa mga dating kaklase, maliban kay Christina. Pareho silang nagmula sa simpleng pamilya.
Alam nilang hirap ng buhay, kaya naman magkasama silang nangarap. Naging magkasintahan sila at hindi nagtagal ay napagpasyahan na ring magpakasal. Ilang araw na ding pagod at halos walang tulog si Simon dahil sa sunod-sunod na problema. Pagka-uwi niya ng bahay ay nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Miss na miss niya na si Christina. May pinuntahan ito at sa susunod na linggo pa makakauwi. Hindi rin siya makaka-attend sa gaganaping high school reunion, kaya baka mag-isa lamang si Simon na haharap sa mga dating kaklase. Bago matulog ay kinuha ni Simon ang isang picture frame kung saan naroon ang larawan ni Christina. Sana ay nandito ka, nalulungkot na wika ni Simon. Kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang sakit ng mga pangungutya sa kanya noon, dulot ng mga matapobreng kaklase. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay desidido siyang harapin ang mga ito nang hindi ikinakahiya ang sarili. Dumating na ang araw na kanilang pinakahihintay at tulad ng napag-usapan, gaganapin ang reunion sa isang sikat at mamahaling restaurant. Libre ang lahat ng a-attend. Salamat na lang sa mabait na sponsor na nananatiling misteryoso sa lahat. Sa kabila nito ay walang sino man sa kanila ang interesado na malaman kung sino ang sponsor dahil mas abala sila sa pag-iisip kung ano ang kanilang isusuot at ipagyayabang sa reunion. Sa labas ng restaurant ay isa-isa nang pumarada ang mga magagarang sasakyan. Lulan ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit na nagpapakita na sila ay matagumpay na sa buhay. Hindi naman nakapagtataka na karamihan sa kanila ay naging successful. Dahil noon pa man, karamihan sa mga kaklase ni Simon sa private school ay nagmula sa may kayang pamilya. Sila lamang ni Christina ang mahirap at kaya naman sila nakapag-aral doon ay dahil sa academic scholarship. Ang nanay ni Christina ay janitress sa parehong paaralan, kaya naging isa rin siya sa target ng mga mapanukso at salbahing estudyante. Isa sa pinakapinagkaguluhan ang sasakyan ni Mateo, ang bagong modelo ng SUV. Taas na siyang bumaba roon, suot ang branded na damit. Nakangiti niyang binati ang bawat makakasalubong na para bang isang kandidato. Kilig na kilig naman ang ibang kababaihan dahil sa itsura at sasakyan ni Mateo ay halatang napakayaman na nito. Halos makompleto na ang lahat, maliban kay Simon at Christina. Hindi ba sila dadating? Tanong ni Mateo na sinabayan pa ng bulungan ng mga tao. Sa bagay, baka hindi rin matanggap ng janitress na nakuhaan ng video ang car wash boy. Baka wala rin silang maisuot na maayos na damit na babagay sa okasyon kaya di na sila pumunta. Aroganteng wika pa ni Mateo na sinang-ayunan naman ng marami. Bago kumain ay panay-chismisan muna ang dating magkakaklase nang biglang mapukaw ang kanilang atensyon dahil sa tunog ng sports car. Iyon ang bagong modelo at limited edition ng Ferrari. Marahan itong pumarada sa parking lot. Lahat ay naintriga at napalingon sa napakagandang kotse. Maging si Mateo at ang kanyang mga kasama ay matyagang naghintay kung sino ang bababa roon. Siguradong napakayaman ang may-ari ng sports car. Nang bumukas ang pinto ay nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi siya makapaniwala. Si Simon ang lula ng kotse. Nakasuot ito ng formal na damit na talagang bumagay sa kanya. Mababakas sa itsura nito ang pagiging matagumpay na negosyante. Kabaliktaran ito ng itsura niya sa car wash noong nakaraang linggo. Nabasag ang katahimikang iyon dahil sa walang tigil na pagbubulungan ng mga tao habang nakatingin kay Simon. Lalo na yung mga nakakita ng video habang siya ay naglilinis ng kotse. Bago magsimula ang kasiyahan, nagbigay muna ng maikling mensahe ang dati nilang advisor at guro na si Professor Arnold. Naging emosyonal ang propesor habang inaalala ang kanilang pinagsamahan noong estudyante niya pa ang mga ito. Ibinahagi niya na sinubaybayan niya ang bawat estudyante upang malaman kung natupad ba nito ang kanilang pangarap.
Isa-isang nagsalita ang bawat alumni upang ibahagi ang kanilang mga naabot sa nakalipas na mga taon. Si Mateo at Simon ang huling natira para magsalita. At tulad ng dati, si Mateo muna ang nagpasikat. Tulad ng nakikita nyo ay masasabi kong matagumpay na ako sa buhay. Mayroon akong mataas na posisyon sa malaking construction company. May sarili na akong mansyon at kita nyo naman, latest model rin ang sasakyan ko. Ikaw Simon, nanghiram ka ba ng kotse sa boss mo? Nakangising wika pa nito. Mahinahon namang sumagot si Simon. Nagkakamali ka Mateo, sa akin ang kotse na yan. Narinig mo na ba ang Super Mix gas station at car wash network? Ako ang nagmamay-ari ng mga yon. Yung tatay ko na nagtayo ng car wash noong nasa high school pa tayo ay namatay na pagka-graduate natin. Ako ang nagmana ng munting negosyo. Halos huminto na ako sa pag-aaral noon dahil kinailangan kong suportahan ang aking sarili, maging ang nanay ko na mayroong karamdaman. Mahirap at talagang kailangan kong magsakripisyo, pero pinilit kong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pagka-graduate ko sa kolehiyo ay pinag-aralan kong mabuti ang mga cleaning product ng mga sasakyan. Gumawa ako ng sarili kong brand na siyang nagbibigay ng malaking pera sa akin sa kasalukuyan. Ngayon, bukod sa car wash at gas station ay ako rin ang nagmamay-ari ng mga cleaning products na madalas ay mabibili ninyo. Napahanga ang lahat nang nakarinig sa sinabi ni Simon, maliban kay Mateo na ayaw malamangan. Gusto niya ay palaging siya ang sentro ng atensyon at bida sa gabing iyon. Kung ganun pala bakit naglilinis ka ng kotse nung nakita kita sa car wash? Tanong ni Mateo. Ngumiti lamang si Simon bago nagsalita. Alam mo Mateo, nagsimula ako sa pinakamababang posisyon kaya alam ko ang bawat trabaho sa aking kumpanya. Mula sa pinakasimpleng paglilinis hanggang sa decision making. Noong araw na makita mo ako ay maraming empleyado ang hindi nakapasok dahil sa kumakalat na sakit. Kaya napagpasyan kong tumulong muna doon sa branch na kulang ang tao. Tuwing umaga ay doon ako naglilinis ng mga kotse upang masiguro na lahat ng customer ay natutugunan. Wala nang maibato pa si Mateo, kaya naisip niyang magkomento tungkol kay Christina. Halos lahat pala tayo sa batch natin ay successful na, maliban kay Christina. Kaya siguro hindi siya pumunta rito ngayon. Baka wala siyang pambili ng maayos at disenteng damit. 'Di ba, janitress nga yung nanay niya sa school noon? Naalala ko, 'di ba, magkaibigan kayo ni Christina? Wala ka bang balita sa kanya? Mateo, si Christina ang napangasawa ko at isa na siyang doktor. Dahil sa kanyang talino ay nagawa niyang makakuha ng full scholarship katulad ko. Graduate siya sa medical school with honors. Ngayon ay isa na siyang doktor at kasalukuyan nagpa-participate sa International Surgery Congress sa ibang bansa. Sa katunayan, nag-send ako ng video sa group chat natin para makita nyo. Hindi lang siya matalino at successful, talagang napakaganda niya rin. Nakangiting wika ni Simon. Lalong napatahimik ang lahat. Hindi may pagkakailang mas malayo na ang narating ni Simon at Christina kaysa sa kanila. Kahit nagmula pa ang mga ito sa mahirap na pamilya at umasa lamang sa scholarship hanggang makagraduate sa kolehiyo. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Professor Arnold. Maraming salamat sa inyong lahat dahil naglaan kayo ng oras upang muli tayong magkasama-sama sa gabing ito. At syempre, nagpapasalamat rin ako kay Simon dahil hindi magaganap ang reunion na ito kung hindi siya nagbigay ng malaking halaga para mabayaran natin ang gastos rito sa restaurant. Nagpalakpakan ang lahat bilang pasasalamat. Pero si Mateo ay parang gusto ng lamunin ng lupa noong mga sandaling iyon. Marami ang humanga kay Simon at Christina dahil sino ba naman ang mag-aakala na ang dalawang tao na nagmula sa mahirap na pamilya ay magiging successful sa buhay. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Habang nag-i-inspection si Simon sa isa sa mga branch ng car wash ay napukaw ang kanyang atensyon dahil sa pamilyar na itim na SUV. Pero ang ipinagtataka niya,
hindi si Mateo ang driver noon, kung hindi si Mr. Lambert. Isa ring successful na negosyante at nagmamay-ari ng construction company. Pamilyar si Simon kay Mr. Lambert dahil ilang beses na rin silang nagkita at nag-usap sa mga business projects sa kanilang lugar. Ang kumpanya ni Mr. Lambert ang nagtayo ng ilang gusali at warehouse na pagmamay-ari ni Simon. Sa likod ng itim na SUV ay nakapark ang year 2000 model na kotse at ang mas nakakagulat, si Mateo ang driver noon. Hindi rin mayabang ang kanyang aura tulad ng dati. Paglapit ni Simon upang batiin ang bagong dating na customer ay isang katotohanan pala ang kanyang matutuklasan. Mateo, kailangan ko ba talagang dalhin ng personal ang sasakyan ko rito para ipa-car wash? Naiiritang wika ni Mr. Lambert. Pasensya na sir, nagka-problema na naman po ang kotse ko, kagagaling ko lang sa repair shop. Nakayukong wika ni Mateo. Halatang takot na takot ito sa kung ano ang sasabihin ng negosyante. Tuwing magpapa-car wash kay, inaabot ka ng ilang oras. Noong nakaraang linggo, dinala mo pa ang kotse ko sa party. At ngayon, kahit sinabi ko na kailangan ko ang sasakyan ng maaga ay late ka pa rin dumating. Huwag ka nang magpaliwanag. Pumunta ka sa HR office para kunin ang huling sweldo mo. Sisante ka na mula sa araw na ito. Hindi akalain ni Simon na ang lahat ng ipinapakita at ipinagyayabang ni Mateo sa social media ay kasinungalingan lamang pala. Hindi mataas ang posisyon niya sa kumpanya, kundi isa lamang normal na empleyado. Lagi niyang ipinagyayabang ang sasakyan na hindi naman pala sa kanya. Kahit hindi maganda ang ugaling ipinakita ni Mateo noon, napagpasyahan ni Simon na siya ay tulungan. Good morning, Mr. Lambert. Kumusta na kayo? Alam kong wala akong karapatan pero pwede ba akong humingi ng pabor kung papayag kayo? Oo naman, Simon. Ano bang maitutulong ko? Ang totoo niyan ay kilala ko ang empleyado niyong si Mateo. Sa katunayan ay magkaklase kami sa high school. Mabuting tao siya at sa tingin ko ay mayroon lang siyang pinagdadaanan ngayon na posibleng nakaapekto sa kanyang performance sa trabaho. Hindi na ito mauulit, Mateo, tama ba? Mabilis namang tumango-tango si Mateo. Oo, pangako, hindi na mauulit. Wika pa nito habang nakaharap kay Mr. Lambert. Sige Simon, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon alang-alang na lang sa'yo. Kinahapunan, personal na pinuntahan ni Mateo ang opisina ni Simon upang magpasalamat sa kabutihang ginawa nito. Simon, nandito ako para magpasalamat sa ginawa mo kanina. Pero, mayroon sana akong pabor na hihingin sa'yo. Maaari bang satin-satin na lang to? Huwag mo sanang ipagkalat. Oo naman Mateo, makakaasa ka. Pero payo ko lang sa'yo na magpakatotoo ka sa sarili mo. Huwag kang magpaapekto sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Kahit isang janitor, car wash boy o ano pang trabaho ko ay hindi ko ikakahiya dahil wala naman akong tinatapakang tao. Hindi tulad mo. Palagi kang mag-iisip na baka isang araw ay mabunyag ang sekreto mo, ni hindi ka makatulog ng mahimbing tuwing gabi. Pero buhay mo yan at ikaw ang bahalang magdesisyon. Mula noong araw na iyon ay hindi na muli pang nakita ni Simon si Mateo. Maging ang iba nilang kaklase ay wala nang balita sa kanya. Yung iba nga ay natutuwa pa dahil sa wakas ay wala nang bida-bida at mayabang sa kanilang group chat. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.